Ian Akda, false teacher. Sino pa? Tetelestay, false teacher. Sino pa? Gab Bueno, false teacher. Sino pa? Jai Vlog, false teacher. Sino pa? Tatanungin ko kayo, marami bang sumusunod sa kanila ngayon? The false teacher and the multitude of people. Sa totoo lang, wala na po talaga akong balak na gawa ng reaction video. Ito pong video na napanood yun na yan. Pero yun nga, dahil nabanggit yung pangalan po natin na sinasabi nga tayo ay false teacher at yung ibang mga content creator, of course, syempre, lilinawin po natin yan. Pero hindi ko po ito gagawin para awayin si ate o kaya man po siya po ay debatihin o kaya man po i-condemn. So, hindi po natin gagawin yon. Pagmamahal pa rin ang ipapakita natin sa kanya. Of course, syempre, sabihin natin yung katotohanan. Sa totoo lang mga kapatid, hindi na po ako nagugulat kapag may mga nagsasabi sa akin na ako raw ay false teacher. Kasi may mga tao po talagang ganon, na kapag hindi akma sa kanilang doktrina yung sinasabi ng isang tao, sasabihin agad na false teacher o kaya man may sa demonyo yon. Kahit noon pa po, panahon pa lang ng Biblia, kahit yung ating Panginoong Kristo, siya po ay naakusahan bilang isang false teacher. Kahit po si Apostol Pablo at kahit si Apostol Pedro, yung mga alagad ng ating Panginoong Kristo, dahil sa katotohanan na sinasabi nila. Kaya mga kapatid, kapag merong isang nag-aakusa sa isang tao na false teacher, huwag nyo agad yun paniniwalaan. Malalaman mo na isang false teacher yung isang tao, hindi lamang po dahil doon sa doktrina na sinasabi niya, kundi doon sa bunga. Ibig sabihin, dapat mahalaga na nakikita sa isang tao o mangangaral yung bunga ng banal na spirito. Kung gusto mong ma-discern kung talagang isang false prophet yan, tignan mo ang buhay, bukod sa kanyang sinasabi. Sa totoo lang, wala po talaga akong idea doon po kay ate na yun nga nasa video. Pero mga kapatid, ang pinaka-konteksto po kasi talaga noon kung bakit nasabihan ako na false teacher at kahit po yung ibang mga content creator, kasi nga po sinasabi niya, naniniwala raw kami na yung microchip, yun daw po ay mark of the beast. Pero syempre, alam niyo naman mga kapatid yung stand ko po dyan. Hindi ko po sinasabi na yung microchip, yun na yung mark of the beast. Sinasabi po natin na posible na pwedeng gamitin nyo ng Antichrist pagdating ng panahon, lalo na nga sa panahon ng technology natin ngayon. Pero hindi ibig sabihin, yung microchip na po, yun na yung mark of the beast. Tandaan nyo po itong mga kapatid, yung patungkol sa mark of the beast, rapture, or kahit katapusan ng mundo, yan po ay isang eschatology. Ibig sabihin, pinag-aaralan po yung katapusan ng tao at katapusan ng mundo. Pero mga kapatid, yan po ay minor doctrine. Ibig sabihin po niyan, talagang merong iba't ibang views yung mga mananampalataya patungkol sa eschatology o patungkol sa katapusan. Pero hindi ibig sabihin na magkakaiba tayo ng paniniwala o view sa eschatology, hindi na po tayo ligtas. Tandaan nyo po na yung kaligtasan, magmumula lamang ito sa ating Panginoong Kristo. Maliligtas tayo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa Kanya, hindi sa paniniwala sa rapture o kung ano man pong patungkol sa eschatology. Yung rapture or eschatology mga kapatid, ito ay tinatalakay lang natin para bigyan natin ng pag-asa yung mga tao, hindi para manakot, hindi para ipaalala sa kanila na babalik yung ating Panginoong Kristo at may pag-asa pa po para sa ating lahat na hindi tayo mananatili sa mundo na ito. Yun lamang po yung goal ng eschatology, hindi po para iligtas tayo. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po kapag may iba't ibang mga paniniwala, yung mga tao o views patungkol sa eschatology, respetuhin lamang po natin yan. So mga kapatid, ang gusto ko lamang po sabihin sa inyo po dito, huwag natin sayangin yung oras natin para makipagdebate o kaya man makipag-away sa kapwa nating mananampalataya patungkol sa mga doktrina o patungkol po sa Biblia. Gamitin po natin yung ating mga oras para abutin yung mga hindi pa mananampalataya. Yun po yung pinakamahalaga. Yung mga kaluluwa po na wala pa sa ating Panginoong Kristo. I-share po natin yung gospel sa mga hindi pa mananampalataya. Tigit sa lahat, ipakita po natin yung ating pagmamahal. Kahit sino pa po yan, kahit kaaway natin yan, kahit nagpe-persecute sa atin yan, gayahin po natin yung ginawa ng Panginoong Kristo. Siya po ay nagpakumbaba at nanguna yung pagmamahal sa Kanya. So mga kapatid, gayahin po natin yung ating Panginoong Kristo, nawa nga manguna yung pagmamahal sa atin.